2. So, ang title po ay ang Batang si Jesus. Yan po. So, lahat po tayo ay dumaan sa pagkabata. Tama po. Wala naman po ditong nung isinilang malaki na agad, nakakapagsulat na, nakakapagsalita na. So, wala po. So, lahat po tayo, it's a normal process po being a human na tayo pagka 9 months sa sinapupunan nating ina, then papanganak po tayo bilang isang sanggol. At sa ating unti-unting paglaki, ay ating pong nalalaman ang ating pagkakakilanlan. At yun din sa ating paglaki ay nagiging handa tayo at natututo tayo sa mga magiging responsibilidad natin bilang isang tao. At yun din po ang nangyari sa ating Panginoong Hesukristo. Sa kanya pong pagkakatawang tao, ay naranasan niya po ang lahat ng mararanasan o nangyari sa paglaki ng isang normal na tao o ng isang tao. At isa lamang po ang hindi kanyang naranasan. Yun po ay magkasala. So lahat po ng proseso, simula po sa pagkasilang ng ating Panginoong Jesus hanggang sa kanyang pong paglaki, ay naranasan niya po ang lahat. So dumaan po rin po sa pagkabata ang ating Panginoong Jesus. Hindi na lamang po siya nagkasala. At napakaunti po ng sinasabi ng Biblia tungkol sa kanyang kabataan o sa pagiging bata ng ating Panginoong Jesus mula sa kanyang pagsilang hanggang sa pagsisimula ng kanyang ministeryo. At ang ilan nga po sa mga ito ay ating nakita at napag-aralan sa mga naunang bahagi po ng Lucas chapter 2. At sa ating pong patuloy na pag-aaral sa buhay ng ating Panginoong Jesus, makikita natin ang isang yugto ng kanyang buhay bilang isang bata. Sige po, basahin po natin sa Lucas chapter 2, verse 40 hanggang 52. Inaaniyahan ko po kayo na tumayo. At basahin po natin ang sinasabi ng mga talata. So, Lucas chapter 2, verse 40 hanggang 52. Ang bata'y lumaking malusog, puspos ng karunungan at tulugod-lugod sa Diyos. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Nang siya'y 12 taon na, dumalo sila sa pista ayon sa kanilang kaugalian. Sila'y umuwi na pagkatapos ng pista, ang batang si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakalang siya ay kasama ng pangkat, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Pagkatapos, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala. Ngunit hindi nila natagpuan si Jesus. Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon maghanap. Pagkalipas ng 3 araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng templo. Siya ay nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanila. At ang lahat ng nakaririnig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang pangunawan at mga pagsagot. Namangha rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha ang aming pag-aalala ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila maunawaan ang sinabi niyang ito. Siya'y sumama sa kanila pauwi sa Nazaret at siya'y naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Sa Lucas 2, chapter 40, sa verse 40 at 52, ang sabi po dito, ang bata'y lumaking malusog,
matalino at kalugod-lugod sa Diyos. Diyan po nag-umpisa ang ating pag-aaralan at nagtatapos po na sa 52 na kung saan sinasabi po dito, patuloy na lumaki si Jesus, lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Ipinapakita po ng mga talatang ito na ang ating Panginoong Jesus ay dumaan sa proseso ng paglago. Hindi instant po ang nangyari sa ating Panginoong Hesukristo. Patayin po ay hindi instant yung kanyang pagiging tao na full aware na po siya sa kung sino siya. Dahil alam naman po natin na siya ay Diyos. Likas sa kanya ang kanyang pagiging Diyos kahit siya po ay nasa anyo ng isang pagiging tao. Pero kasama po sa kalooban ng Ama ng ating Panginoong Hesukristo ay maranasan yung full experience as a man. So, hindi po instant ang kanyang, sabihin natin, yung kanyang buhay bilang tagapagligtas, bilang isang isinugo ng Diyos. So, ang ating Panginoong Hesukristo ay dumaan sa lahat ng proseso. At sa kanyang paglaki, siya ay patuloy na lumalago. So, katulad po ng sinabi po dito, na ang bata o ang ating Panginoong Hesukristo ay lumaking malusog, matalino at kalugod-lugod sa Diyos. At ganun po, inulit po sa verse 52, na patuloy na lumawak o patuloy na lumaki ang ating Panginoong Hesukristo, lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. At sa ating pong pagpapatuloy, ay patuloy po natin na makikita kung paano hinubog ng Diyos Ama ang kanyang anak bilang Mesiyas sa loob ng kautusan bago pa po pumasok sa kanyang ministeryo o bago pa man po mag-umpisa ang pagministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. So sa verse 41 to 42 po ang sabi, taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem nang siya'y 12 taon na, dumalos sila sa pista ayon sa kanilang kaugalian. So dito po, makikita po natin, dito ay muli natin nakita na ang mga magulang ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa, sila Jose at Maria, ay patuloy na namumuhay ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. At pinalaki nila si Jesus ayon po sa kautusan. So, noong mga nauna pong talata dito po, na pag-aralan po natin na sila Jose at Maria ay sumunod po sa pagtutuli. Iba po, sa pagtutuli ng ating Panginoong Hesukristo pagkatapos ng 8 araw o sa 8 araw po mula ng pagkakasilang ng ating Panginoong Hesukristo. At ito pong seremonyas na ito ng pagtutuli ay ginawa po nila Maria at Jose nang naaayon po sa kautusan. So patuloy po natin na nakikita na nandoon po yung pagsunod ng mga magulang ni Jesus, sina Maria at si Jose sa kautusan. At ngayon din po, ito din po yung patuloy nila na itinuturo sa kanilang anak, si Jesus nga po. So si Jesus sa kanyang paglaki ay patuloy lumalago sa ilalim ng kautusan ng Israel. At ayon po sa kautusan, ang bawat lalaki ay dapat pumunta sa Jerusalem 3 beses sa isang taon para sa pagdiriwang o pag-alala sa ilang pista ng mga Hudyo. So, sabi po sa Deuteronomy chapter 16 verse 16, sa loob ng isang taon, ang iyong kalalakihan ay 3 beses haharap kay Yahweh. Tuwing pista ng tinapay na walang pampaalsa, pista ng mga sanlinggo at pista ng mga tolda. So dito po, ayon po sa nakasulat, sila po ay pumunta sa Jerusalem bilang pag-alala o bilang pagdiriwang ng pista ng Paskwa. So dito po nag-umpisa yung kwento o yung
pangyayari kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ay unang magpapahayag ng kanyang pagkakakilanlan bilang Diyos Anak. At sa edad po ng 12, ang ating Panginoong Hesukristo po ay considered na almost an adult. Sapagkat po sa mga kaugalian po ng mga Hudyo, noong panahon na ito, mabilis po yung development ng mga bata. Sinasabi po na pag sa 12 na po, parang adult na sila. Parang sa atin po ay teenager na po. So, physically fit na po sila, maayos na po ang kanilang pangatawan, gayon din po yung kanilang pag-iisip. So, sa kasalukuyang panahon, mga high school na po yung ganitong edad. So makita po natin sa ganitong edad po, ang ating Panginoong Hesukristo ay may kaunawaan na sa mga bagay-bagay. At dito, may kaunawaan na siya sa mga kautusan. Sabi po sa Lucas chapter 43 verse 47, sila'y umuwi na pagkatapos ng pista, si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Maghapon na silang nakapaglakbay ng inaakalang kasama nila ang bata, ngunit napansin nila wala pala siya. Siya ay hinahanap nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala. Ngunit hindi nila natagpuan si Jesus, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon maghanap. Pagkalipas ng 3 araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng templo. Siya ay nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanila at ang lahat ng mga nakaririnig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang katalinuhan. So ang lahat po ng mga pumupunta sa Jerusalem para po sa pista ay kadalasan po silang sama-sama na naglalakbay. At karaniwan po, ang mga babae at mga bata ay magkasama po naglalakbay sa may bandang unahan po ng kanilang caravan at gayon din po yung mga kalalakihan ay nasa may bandang hulihan. At bilang ang isang 12 taong gulang na lalaki ay maaaring sumama sa kahit aling grupo. Kaya po inaakala nila Maria at ni Jose na kasama si Jesus ng isa sa kanila. Ngunit nang umalis sila, si Jesus ay naiwan sa templo na nakikinig at nagtatanong sa guro ng kautusan at kasulatan. So dito po natin makikita na ang ating Panginoong Hesukristo ay naiwan sa templo. At dito nga po, binanggit ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po natin makikita yung unang kapahayagan ng ating Panginoong Hesukristo, yung malinaw niyang pagkakakilanlan sa kanyang sarili bilang siya ay anak ng ating Diyos Ama. Sabi po sa verse 48 and 49, o 48 to 50, namanghari ng kanyang mga magulang nang siya'y makita, sinabi ng kanyang ina, anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha ang aming pag-aalala ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Sumagot si Jesus, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama? Ngunit hindi nila nanguunawaan ang pananalitang ito. Nabasa po natin na likas sa ating Panginoong Hesukristo yung karunungan. Yung karunungan niya, sapagkat siguro dahil kasama ito sa kanyang katangian bilang isang Diyos. At dito po, malinaw na ito ang unang malinaw na pahayag ni Jesus sa kanyang pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos. Alam ni Jesus kung sino siya at kung para saan ang kanyang buhay. At dito nga po, naghahanap nga po yung kanyang mga magulang. Tapos sa English po kasi, ang translation po doon, ang binanggit, ang sinabi po din ni Maria,
we are looking for you everywhere. Tama po ako ng pagkakaalala. Kasi po dito, ang binanggit lang po dito ay lubhang aming pag-aalala sa iyong Ama sa paghahanap sa iyo. Maganda po itong tingnan po natin dahil ang maganda po yung sinagot kasi dito ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking Ama? So dito po, hindi po nagtanong ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga magulang kung bakit niya siya hinahanap dahil andun nga po, di ba, yung pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos at maaari baka natatandaan ito ng mga magulang ni Jesus sapagkat sa kanila po ipinahayag. Unang ipinahayag kung sino ang ating Panginoong Hesukristo o yung batang kanilang magiging anak. So dito po sinasuggest ng ating Panginoong Hesukristo na walang ibang lugar siya mahanap kundi sa bahay ng kaniyang Ama. Sabi po sa unang mga hari, verse 8:17 to 20, binalak ng aking ama na ipagtayo ng templo si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, maganda ang balak mong magtayo ng templo para sa akin, subalit hindi ikaw ang nagtatayo niyon. Ang iyong magiging anak ang siyang magtatayo ng templo para sa ikararangal ng aking pangalan. Natupad ngayon ang pangako ni Yahweh, humalili ako sa aking amang si David at naupo sa trono ng Israel, gaya ng ipinangako niya na itayo ko na ang templo para sa ikararangal ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. At yun din po, sabi po sa John chapter 2 verse 16, binanggit din po dito ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama. So, sa lumang tatan po, so ito po yung si David at si Solomon po. So, si David po ay nagplano po na magpatayo ng templo para sa ikararangal po na pangalan ni Yahweh o para kay Yahweh. At yun din po, sa panahon po ni Solomon, na itayo ang templo ng Diyos. So sa lumang tipan nga po ay ito po, ang templo ay tinatawag po na House of God. At yun din po, sa bagong tipan, mismo ang ating Panginoong Hesukristo ang nagkilala o kumilala sa templo bilang bahay ng kanyang Ama. Una nga po dito sa ating binasa sa Lucas chapter 2 na siya po ay natatagpuan sa bahay ng kanyang ama at sa sa John chapter 2 verse 16 ay binanggit niya po dito kung saan maraming nagtitinda sa harapan ng templo. So nandun po yung mga nagpapalit ng pera, mga nagtitinda ng mga hayop para sa bilang pag-alay at doon po nagalit ang ating Panginoong Kristo ngunit hindi po siya nagkasala sa mga parting ito. At sinabi niya nga po na bakit ninyo nilalapastangan ang bahay ng aking Ama. So sa murang edad po, balik po tayo sa Lucas chapter 2, nandun na po yung pagkaunawa ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang relasyon sa Diyos. Kaya sinabi niya po kila Maria, o parang ito po yung sinasuggest niya kila Maria na walang ibang lugar o kung siya man po ay mawala, sa bahay lang ng Ama siya matatagpuan. Kasi parang bahay niya na rin iyon sapagkat siya ay nandun yung pagkakilala niya bilang anak ng Diyos Ama. Din po, si Jesus ay nanatili sa pagpapasakop habang hindi pa dumarating ang panahon ng kanyang pagministeryo. So sa mga unang bahagi po, nakita po natin na si Jesus ay lumalago sa ilalim ng kautusan ng Israel. So bilang bata, nandoon yung kanyang paglago sa ilalim ng kautusan. At ito din po yung itinuturo
ng kanyang mga magulang. At ngayon din po si Jesus sa kanyang paglaki, sa kanyang patuloy na pagkaunawa ay nandoon na po yung kanyang kapahayagan ng kanyang pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos. Din po sa verse 51 hanggang 52, siya ay sumama sa kanila pauwi sa Nazareth at siya ay naging masunurin sa kanila. So dito po ay nakikita pa rin po natin na kahit na ang ating Panginoong Hesukristo ay may pagkakakilanlan na kung sino siya, ay hindi pa rin nawala sa kanya yung kanyang pagpapasakop sa kanyang mga magulang dito sa lupa, kina Maria at Jose. Dahil nandoon yung kanyang patuloy na pagsunod sa kautusan. Ang sabi po sa Exodus chapter 20, verse 12, igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. So kasama po ito doon sa 10 utos na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises. Igalang ninyo ang inyong mga magulang. So nakita po natin na ang ating Panginoong Hesukristo ay nandoon sa patuloy na pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo po ay ipinanganak noong panahon ng kautusan. So wala pa pong grace. Wala pa po yung biyaya katulad ng sa atin sapagkat ang grace po ay nagumpisa po sa ating Panginoong Hesukristo. Nung siya ay mamatay at muling mabuhay doon sa krus ng Kalbaryo. Ngunit sa kanyang patuloy na pamumuhay, nung siya ay pinanganak hanggang siya ay mamatay. So ang mga tao po noon ay under the law pa rin po. Under ng kautusan ni Moises. At ang isang tao ay matuturing na matuwid kung sila ay perfectly sumunod sa kautusan ng Diyos na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ito nga po yung batas sa lumang tipan. So, ang isang tao ay may tuturing lamang na matuwid kung nasunod nila lahat nitong kautusan. At walang ibang tao maliban sa ating Panginoong Hesukristo ang nakasunod perfectly sa kautusan ni Moises. So makita po natin na simula po pagsina hanggang patuloy na lumalago ang ating Panginoong Jesus hanggang sa kanyang pag-uumpisa ng kanyang ministeryo. Nandoon yung kanyang pagsunod sa kautusan. Kasi kung ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi nagpapasakop sa kautusan ni Moises, hindi siya maituturing na matuwid. Nagkasala siya. Pero ang sinasabi po ng salita ng Panginoon, hindi nagkasala ang Panginoong Hesukristo. Po, sa Hebrews chapter 4 verse 15, mababasa po natin doon na tinukso siya. Pero kahit siya ay dumaan sa lahat ng uri ng tukso, hindi po siya nagkasala kailanman. So, ganun din po ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanya unti-unting paglaki, nandoon yung kanyang kaunawaan sa kautusan. At yun din sa kanyang pagkaunawa sa kautusan, ito ay kanyang nasunod perfectly. Kaya masasabi po talaga natin na maging sa kanyang kabataan ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi kailanman nagkasala. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, lumawak ang kanyang karunungan, at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos. Sa Diyos at sa mga tao. Patuloy ang pagsunod ng ating Panginoong Jesus sa Diyos Ama sa pamamagitan po ng pagsunod sa kautusan. At yun din po sa huling talata muli ay
Binanggit po dito ng sumulat na si Jesus ay lumago sa pangangatawan, karunungan, ugnayan sa Diyos, ugnayan sa tao. Dahil ito po yung kailangan ng isang tao sa kanyang paglago. Lumalaki siya physically. Gayun din po, lumalaki siya mentally. Gayun din po, meron din siyang social life at gayun din ang spiritual life. So dito po, ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang paglaki ay naging balance po. Balanse ang kanyang paglago. So ipinapakita lamang sa atin ng ating pinag-aaralan mula sa Lucas chapter 2 na bagamat ang ating Panginoong Jesucristo ay natatangi bilang anak ng Diyos. Siya ay dumaan pa rin sa normal na pagkabata. Tulad natin, dumaan siya sa progreso ng paglaki at paglago. Naranasan ni Jesus ang parehong mga yugto ng pag-unlad na dinaraanan din natin bilang tao. Siya ay natutong mag-isip, natutong matuto, makisalamuha, at magmahal tulad ng isang karaniwang bata, ngunit walang kasalanan. Ang Panginoong Hesus sa kanyang pagkakatawang tao ay lumago sa balanseng paraan. So, isang kahanga-hanga na katangian sa ating Diyos. Itong mga bagay po na ito. Dahil tulad nga po ng ating pinanghahawakan bilang mga mananampalataya, ang ating Panginoong Jesucristo ay 100% God at 100% man. Hindi po siya 50-50. So 100% both siya ay 100% Diyos at 100% tao. Na sa kanyang pagiging tao, hindi nawala yung kanyang pagiging Diyos. Na kahit siya ay dumaan sa proseso ng paglaki, ay hindi nawawala yung kanyang pagiging Diyos. At bagamat siya ay 100% God, hindi po inalis sa kanya ng Diyos na ito lamang yung pagdaraanan mo. Ito lamang yung gagawin mo. Ito lamang yung mararanasan mo bilang isang tao. So lahat po nagkaroon po ng full experience ang ating Diyos, ang Diyos anak, ang Panginoong Jesucristo bilang isang tao. At ang hindi niya nga lang po naranasan ay ang magkasala. Mahalaga kay Jesus ang buong paglago. At yun din po yung inaasahan niya sa bawat isa sa atin bilang kanyang mga tagasunod. Inaasahan po tayo na gayon din po yung ating paglago sa ating Panginoong Jesus. Isang napakagandang halimbawa na makikita po natin sa kabataan ng ating Panginoong Jesucristo. Nandoon yung kanyang patuloy na pagsunod, pagkapasakop sa kanyang Ama, sa Diyos Ama na nasa langit. At gayon din po ay hindi mawawala yung kanyang pagsunod at pagpapasakop sa kanyang mga magulang habang siya ay nandirito sa lupa. So muli pang mga kapatid, hindi na paalala sa atin na hindi nawala o hindi naalis ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo na kahit siya ay dumaan sa pagkabata. So, kukunti lang po yung mga accounts na nagsasalaysay ng kabataan ng ating Panginoong Jesucristo. After po ng talatang ito, yung susunod na po na mangyayari ay yung pagbabautismo na po ng ating Panginoong Jesucristo. So, full-grown adult na po yung susunod po na kapahayagan sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo pagkatapos ng mga tagpong ito. So, bakit? Kahit pa paano, bakit? Bakit ipinakita? Bakit isinama pa ito? Anong kahalagahan sa atin?
mga mananampalataya sa mga panahon na ito na ipinakita po sa atin na kahit kakaunti, yung accounts ay ipinakita pa rin sa atin. Pwede namang after ng pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo para sa mga teleserye na makalipas ang 30 taon. Ito na, ating Panginoong Hesukristo. Pero ipinakita pa rin sa atin ng Diyos na ang ating Panginoong Hesukristo ay dumaan sa normal na proseso ng paglaki. Ito po ay para maunawaan natin yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, na siya yung anak ng tao. Na siya yung tao na mamumuhay ng puno ng kabanalan sapagkat inihahanda siya ng Diyos sa isang dakilang misyon. Na makita po natin sa ating mga buhay na itong paglaki ng ating Panginoong Hesukristo ay paghahanda sa Kanya ng Diyos Ama para sa dakilang misyon o yung talagang layunin kung bakit siya pumunta rito sa lupa. Upang ipangaral ang salita, paghahari ng Diyos at ialay ang kanyang buhay para sa katubusan ng ating mga buhay, para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mahalagang ipinaunawa sa atin, napakaganda ng salita ng Diyos kasi ipinaunawa niya sa atin na ang ating Panginoong Kristo ay totoong tao na hindi lamang siya basta Diyos na bumaba dito sa lupa, kundi siya mismo ay dumaan sa proseso ng pagiging tao. Kasi, di ba po, ano po ang kabayaran ng kasalanan? Di ba po, kamatayan. At walang sino man po sa atin, walang sino mang tao ang qualified para gawing alay. Di ba po, sa Romans chapter 5, ay binanggit po doon, sa pamamagitan ng isang tao, kumalat ang kasalanan sa sanlibutan. Ngunit sa pamamagitan rin ng isang tao, ay natubos ang kasalanan, nahinto yung kamatayan. Di ba po? So, dito po ay patuloy na ipinapakita yung kabuuan ng pagkatao, yung kabuuan ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. At bilang mga mananampalataya sa panahon ngayon, ano po yung magandang implikasyon po sa atin, o magandang application para sa bawat isa sa atin? Kung ang ating Panginoong Hesukristo ay lumago, wala siyang in-skip na part, wala siyang minapansan na part, ganoon din po sa atin. Unti-unti ang ating paglago. Naayon po sa kalooban ng Diyos yung ating paglago sa Kanya. So ano yung hinahanap sa atin ng Diyos? Yung ating pagpapasako at pagsunod, katulad po ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang buhay, kahit na siya ay musmos, na doon yung kanyang pagpapasako at pagsunod sa kalooban ng Ama upang siya ay lumago nang naayon rin po sa kalooban ng Ama. At yun din po sa bawat isa sa atin. Katulad ng ating Panginoong Hesukristo, atin pong tandaan ang ating pagsunod at pagpapasakop sa Diyos ay magkakaroon ng magandang bunga sa ating mga buhay dahil tayo ay lalago rin po ng naayon sa kalooban ng Diyos. At pagdating po ng panahon, katulad ng ating Panginoong Hesukristo na inihanda sa isang dakilang layunin, yung paglago na ating pong nakamtan sa pamagitan po ng salita ng Panginoon ay magagamit din po rin natin sa layunin na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. So, yun po. Salamat po sa ating Panginoon at medyo mabilis po yung ating naging mensahe ngayong umaga dahil ito lamang po yung gustong ipakita sa atin ng salita ng Diyos. Na ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos. Siya ang Diyos, anak.
siya sa murang edad ay nagpapakita na o kitang-kita na siya ay Diyos mula sa Diyos. Yes, papuri po sa ating ah, Panginoon at sa Diyos po. Ang papuri kay Kristo lamang ang tingin, tayo po ay manalangin. Manaming banal Diyos na dakila sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa inyo. Salamat Panginoon dahil kayo ang patuloy na siyang nagpapaunawa sa amin ng inyong mga salita. Bagamat Panginoon, kukunti po yung salaysay patungkol sa pagiging bata ng aming Panginoong Jesucristo. Ngunit sa mga kakaunting detalye na ito ay nakita po namin yung fullness ng pagiging Diyos ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po Panginoon dahil ito po ay ipinaunawa niyo po sa amin. At hindi Panginoon na napakagandang halimbawa na aming makikita po sa paglaki ng aming Panginoong Jesucristo na kami rin po ay dapat na lumaki ng naaayon, lumago ng naaayon sa inyong kalooban na may pagsunod at pagpapasakop sa inyong biyaya, Ama. Ni Panginoon, salamat po at patuloy namin pong baunin ang aming pong mga natutunan upang ito po ay makatulong sa aming pong patuloy na paglago at pagkakilala sa aming pong Panginoong Jesucristo. Muli, Panginoon, salamat po. Ito po ang aming pasasalamat sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Gandang umaga po sa lahat.